Hello everyone, welcome to my channel right now. Share your story. Before we're gonna proceed is our subject today. Let us sing this song. We give thanks, It's Don Moen. full heart. Give thanks to Give thanks. Ay magpapasalamat sa Panginoon po kasi alam nyo ay ang buhay po natin or our lives will always be Jesus Christ. mula po sa ating Panginoon. Give thanks Yes, Lord. with a grateful Full heart. Give thanks to the Holy One. give thanks. Anyway, welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harobel or Pastor Ronnie Harobel. At huwag din pong kalimutan na i-follow po ang ating mga members dito ngayon. Na ito po, no? Ito pong sa ilalim. Kita niyo yan. So, ate po, huwag niyo pang kalimutan ng subscribe si Mama Revic, si Ma'am Cole, JC Channel, Kalibangan Official, and my second account, Church Ministry of Jesus Christ, Sir Larry Mix Vlog, Marivic Perez. Yan po ang ating promotion. Ating dalawang members na si Larry Mix Vlog. Yan. Then, si Mama Marivic Perez or Marivic Perez. Then ito din ating isang member si Coley Joyce Channel. At kapatid ko ay si Kalibangan Official. Then my second channel, Church Ministry. Church Ministry of the GC Acstoray. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks Oh, give thanks. with a grateful. Yes, Lord. Give thanks, Hallelujah. Holy One. Give thanks. Let us support one another po. Kasi alam nyo, napaka-importante po talaga na tayo magsusuportahan sa bawat isa. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Alam nyo, napakasarap talaga mag-worship sa Panginoon. I am strong, yes. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. For us, give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. Give thanks. Yes, Lord, all the glory and honor and praises with thanksgiving in your name, oh our Lord Jesus Christ. Amen. Anyway, tonight or today, nandito po tayo and we're gonna talk about this mahalagang bagay na naman po na ating pag-uusapan dahil po ay May 1. Siyempre sa May 1, ayan dyan po ang Labor Day dito sa Pilipinas. And ito po ay tinutukoy po patungkol po sa Labor Day sa trabaho ng mga tao. Pero napanood ko kanina ang sabi ni Senator Cayetano ay patungkol po sa mga living wage, no, ng bawat Filipino. OFW ka man o kahit po yung pastor na sinabi pa po din po ni Senator Cayetano. So pwede naman po natin pakinggan ngayon ang sinabi po ni Senator Cayetano sa Magandang hapon po. araw nito. Okay?
Sa akin Facebook friends and family, Happy Labor Day. Promise ko Wait lang, natakpan si Sir Cayetano eh. Si Senator. All right, sorry. Natakpan ko siya. Wait lang ha. Yun. Ayun po. So, sorry, Senator Cayetano, natakpan ko po kayo. Kasi Labor Day ngayon, so ati pong pakinggan ang sinasabi po ngayon ni Senator Cayetano. Kasi alam nyo, ay in-endorse niya po ang Labor Con, which is napakaganda po. Maybe we're gonna talk about that next time. Okay? Actually, na-post ko na po yan ng nakaraan. Okay, let's us hear Sir. po sa inyo kahapon, try natin. Well, promise ko dalawa. So, kahit maikli ngayon, because my mom is here, haven't seen her for some time, we're gonna have dinner. And then siguro after dinner, makapag fellowship tayo dito sa vlog na to at mapag-usapan natin yung topic natin na kaibahan ng job at saka work, di ba? So, first and foremost, we always start by thanking God. So, babalikan ko yon kasi gusto ko munang pag-isipan nyo, ano ba ang mga bagay-bagay, anong mga events sa buhay mo, anong ups and downs na very thankful tayo sa Panginoon, di ba? And then, dahil nga Labor Day, let's also think about all Filipinos, what have they done for us? What can we be thankful for? Di ba? For example, pwede mo sabihin yung OFWs, hindi naman tayo mismo pinaglilingkuran. Pero actually, kung wala ang OFWs, baksak na baksak ang ating ekonomiya. How do I put it? But 30 years sigurong baksak ang ekonomiya natin at during the time of Pinoy, President Duterte at ngayon, hindi aangat kung wala yung OFW. So, regardless if they personally serve us, di ba? So if you say na I'm happy dun sa nagda-drive sa akin, kasi personal nagmi-minister sa iyo, but marami po na hindi personal o hindi natin kita but who have helped us, our country, our nation. Sa Viera, Adriano, good afternoon sa iyo. Jomar Balboa, MZK Kui, Rawr. Jomar Balboa, good evening din sa iyo. Ami Manalo, magandang gabi. Vilma Luzon, Joy Bardon. Okay. So, there's 100 of us here together. Thank you very much pala po sa lahat ng sumama sa atin. Yun po yung Progressive Ladies League. Yun po yung mga top leaders nila. So, may pakiusap, utos, recommendation kasi sila ni to share certain things we've learned over time, including yung purpose, planning, principles, people. Dahil mahal na mahal niya po yung organisasyon na yon at lumaki ng husto. So she wants na parang parating relevant yung organisasyon, no? An organization that honors God, helps each other, empowers women. So kaya nandun ako. So hindi ko akalain na 2,000 live sila ay actually full-time sila in the sense that they're full-time pastors but they are not being paid by the church. Meron naman po na mahirap ang mga miyembro nila. So, ang ginagawa po nung pastor ay siya ay nagtatrabaho din. I remember before in Jensan, nagta-tricycle driver po yung isang pastor. And sometimes this causes discussion. Kasi sabi ng ibang pastor, kita mo, he's a good example na kahit na nagpapastor siya, hindi niya kinukuha basta sa church kasi mahirap din yung mga miyembro. Sabi naman ng iba, nagpapastor ka, hindi ka dapat nagta-tricycle driver. So, in this world po, maraming disagreement, but I just wanted to use that as an illustration na hindi lang kasi mahaba yung ano ni Senator Cayetano. Actually, mga 8 minutes yan eh. So anyway, narinig naman po natin patungkol po sa earnings, so sa living wages ng mga Filipinos. So, anyway, yes, good. At kahit po sa aming mga pastors ay naintindihan naman po ni Senator Cayetano na kami po ay talagang wala po. Alam niya po kasi he is a church goers din po. At alam niya po yung mga pastor talagang wala pong mga sahod dyan. At wala po kami mga source of income. Although sa church mayroon pong tithes and offerings,
Pero alam nyo kasi kung ang pananaw ng isang minister, ang pananaw ng isang leader or pastor ay patungkol po sa pagtulong at pag-abot po ng kaluluwa ay hindi na po ito pumupunta sa kanya. Actually, talagang ginagamit ito ng buo kasi alam nyo, mayroon pa tayong binibigyang mga workers, no, di ba? So, yun po, at talagang ganon. Pero hindi naman po talagang ganyan ating pag-uusapan ngayon. Kasi mayroon po tayong pag-uusapan na patungkol po dito sa atin na napaka-challenging ngayon ang sinabi po ng isang abogado ng abogado doon sa ICC, na abogado ng ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte or former President. Saan po ay na-challenge po sila. Sina-challenge sila ngayon na patunayan nila kasi wala na po silang jurisdiction. Actually, we are talking about this subject on this politics again or the case. No? Actually, this is not about politics. It is now about the case. And mayroon po tayong makukuha dito. Diba? So may makukuha tayo ngayon dito. So anong aral ang makukuha natin? So sabi nga ni Senator Cayetano, ayaw niya na rin pumayag na mayroon pang huhulihin at dadalhin doon sa papuntang ICC at Ikulong. Alam niyo ba kung sino yung next na huhulihin at tadaputin? Walang iba po kundi ang ating Vice President Sara Duterte. Nakakalungkot, no? So, yun po at ating pong abangan yan kasi magiging malaking gulo po ito sa Pilipinas ang mangyayari. At alam ko lahat naman sa atin, kaya nga ako nawawala yung mga kaibigan natin dito sa YT ay wala nang ganang manood din po sa atin kasi it's all about politics. Pero ito po hindi po politika ang lamang ating tinutukoy dito It is the problem. Okay? This is the situation of the Filipinos. I am also a Filipino. I'm really concerned about being a Filipino. Ang problema po sa Pilipinas ay hindi po biro because of the political system. So maybe I'm gonna have a subject for that next natin na upload patungkol po sa brainwashing. Although na sa live stream ko ay tinukoy ko yun, but it is spiritual. Anyway, we are here tonight that we're gonna be talk about this important subject to be able to know natawag po na kailangan po nating maintindihan po about this situation. So that's why sabi nga ni Senator Cayetano, wala na po dapat masusunod doon o ulihin at dadalhin doon sa ICC. Supposed to be the next na dadakpin po ay si Senator Bato. So ngayon ang gagawin po according sa chismis lang yun pero nagkakatotoo. Tama po ang ating Vice President. Siya po the next one na dadalhin po sa ICC. Kaya po nga sabi ni Senator Amy ni Vice President Sara Duterte ay kaya pala pinagbabawal na siya doon na pumupunta sa loob ng ICC ay dahil po sa kanilang pinag-uusapan nagmumonitor pala ang ICC. No. O di ba? Grabe. So, yun po at nagmumonitor po sila sa pinag-usapan po ng ating former President at Vice President Sara Duterte na patungkol po sa issue ng kaso. Kaya alam po at aminado po ang ICC na mayroon po silang mali. Iwan ko paano nila ito masosolve. At mayroon po silang ginawang mga bagay na katulad po sa Senate hearing na last year, no, simula nung I think that is March ay nag-umpisa na po sila na magpumunta dito pa sa Pilipinas upang kumuha po ng evidence. At yun pong pinagtataka nga ng ating Senate na paano sila nakakuha ng mga ebidensya kahit po sila hindi makakuha ng mga ebidensya niyan
Di ba? All right. So, yun po ang problema ngayon. Kaya challenge po sa ICC dahil po sa kanilang ginawa, dahil wala po silang jurisdiction. Sa katunayan, binabalik-balik natin yan na wala po silang jurisdiction dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ito po ating pong abangan. Okay? Abangan po yan dahil po may mga bagay na dapat po tulad dito, kita, saglit lang, na tabunan ako dito. Palitin ko yung aking video. Right, dito ngayon. So, this is new post. Ngayon lang from ABS-CBN. So, ang ABS-CBN posting in Facebook that lawyers Nicholas Kraftman and Professor Dr. Duve Jacobs said in their submission to the ICC dated May 1, bago po to, bagong news, 2025, that the court is not a position to exercise jurisdiction in the Philippines. Okay. No? Tama, di ba? Jurisdiction in the Philippines situation after the country, effective po yun eh. Withdrawal from the Rome Statute. Ito nga ang naging problema. Kahit sino po, kahit basic na pag-iintindi, kahit hindi po ako abogado, hindi po tayo abogado, ako'y lamang hamak na isang pastor na nangaral sa salita ng Diyos, pero pagdating po sa katotohanan, pagdating po sa salita ng Panginoon, ay papangaral ko talaga. So, ito po, kahit hindi ka po abogado, maintindihan mo po itong situation, itong problema, na wala na nga wala na nga, nag-withdraw na nga from the Rome Statute, binabalik-balik ito, inis na itong pakinggan pa eh. So dito sila ngayon, bago yan, hindi po pwedeng iwanan natin itong usapan. Pinag-uusapan po ito. Itong status, itong problema, dahil magkakaroon po talaga ng debate patungkol dito sa September na coming ng sa panahon po ng hearing. Okay. So ito po na-post ng ABS-CBN News. Salamat naman, at least nag-post po sila ng ganyan. Kasi alam nyo po ang media stream ay kita nyo ngayon, nag-ano na sila ngayon, nag-iingat na ngayon ang mga media stream. Mabuti pa mga influencer o mga vloggers na tayo po nagsasabi ng katotohanan tulad nito, di ba? Kaya nga pinapatawag ngayon ng mga vloggers sa TRICOM. No, dahil po sa ganyan, nakakalungkot. Tawag at wala na pong gusto kasi nila na patatahimikin po ang mga vloggers. Ang problema lang kasi sa mga ibang vloggers ay medyo hindi na masyado maganda. Anyway, we can say in our own opinion, but do not tell about below the belt. Okay, that's my point. So we will attack them through their political agenda and systematic mga maling ginagawa. So ito po at ang ABS-CBN ay ngayon ay nag-post po that si lawyers Nicholas Kaufman and professional Dr. Duve Jacobs are submitting this at alam po nila yan kahit po ng primary nung bago pa lang nung nakaraan lang nung March nang pinaharap po si ating former president. Alam po nila alam po ng ICC na wala po silang jurisdiction sa Pilipinas. Kaya kita mo, hindi po sila ang dumakip doon dito sa Pilipinas, kundi mayroon po sigurado yan, no? I don't know. Siyempre, pumapasok na po sila dito sa Pilipinas. So, mayroon na po silang plano. Nakakawa nga, no? Nakakawa at marami na kaintindi na ngayon. Dahil po alam nyo na sa totoo lang na budol at na biktima po si
ang ating President Bongbong Marcos sa mga likod niya na nag-advise ng mga abogado daw. So ngayon, siya ang kawawa. Siyempre siya ang leader eh. So kung mangyari yan, tulad ng kaso ngayon na kanilang harapin, so pag-usapan din natin yan. Yun po at naging problema yan. See? Naging problema yan. At isang dagok yan ng sakit sa ulo sa ating president. Ako'y naawa talaga sa kanya. Diba? So, kahit yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos, talagang is not favor. Kahit po sila, hindi na po sila nag-uusap. Yun po ang problema doon eh. So, challenge ito ngayon sa ICC na kanilang ginawa. Di ba? Now, sarap magkape. Ito ang ating pinag-usapan. Napakahalaga po. Napaka-importante na dapat po tayong mag-unawa sa mga bagay na ating gagawin. Alam nyo kasi pag ang tao po'y nasisilaw na sa pira, no? Hindi ko makapagsabi niyan. Pag nandyan pong pira, mahirap po magsalita. Di ba? Mahirap magsalita, mahirap talagang kung nandyan tayo sa posisyon na yan. Biruin nyo, billion ang pira ng taong bayan. Talagang grabe ang pira. Mayaman talaga ang Pilipinas. Mayaman talaga ang Pilipinas. You know, mayaman talaga. So, yun po at ating pong ano ngayon? Ito na. So, kita nyo, ngayon ay ang ating Vice President ay kakasuhan na siya. Gumagawa sila ngayon ng paraan upang kasuhan ng ating Vice President. Nakakalungkot talaga, no? Pero kung ako tatanungin, sana po yung magkabalikan ba? Ito na ito eh. Ang magtamding talaga yung President at Vice President para sa bayan, para po sa bansang Pilipinas. Yan na po ang naging problema. Kaya mahirap po talagang, pero nakikita naman natin mas hindi po yon natatago. Na talagang yung almost na pilagay na lang natin 80% ng mga taong bayan sa Pilipinas ay more on nasa kay Vice President po. Nakakalungkot. Kitang-kita po natin ang sitwasyon. Yung isa nga na nakalimutan ko. Hanapin ko yung video na yan. Yung isang video yon, yung mga under sa BBM ay nag-speech sila doon nung sinagaw na ng isang I think sa councilor yata yon na City of Councilor, sinabi na BBM, pero pagkatapos ng pagsigaw ng BBM, ang sinigaw po ng mga taong bayan na kinig sila is Duterte. Nakakahiya. Nakakahiya, no? Di ba? Nakakahiya. Paktay ka dyan. Tumigil yung yung counselor eh. Hanapin ko yung video. I-share ko. Pag-usapan natin yan. So yan po. Natawa ako nung pinanood ko yon. Yun po. So, actually, nahanap ko yun. Hindi ko na makita. Pero, nakalimutan ko sing i-upload para i-video reaction. So yun po, ito na po, mag-antay tayo ngayon. Alam kong malaking panalo ito kay FPRRD ang panalo. Lagot sila pag nakauwi pang ating former president. Hindi pa naman sa panahon, pero alam nyo kasi ang Diyos ay hindi natutulog. According to the book of Proverbs, the Lord looketh unto the righteous and evil. Yes. Ang mata ng Panginoon ay laging tumitingin sa masama at sa matuwid. O sa matuwid, sa masama. Yes. At sabi po ng Galatians chapter 6, ano man ang ating itinanim ay aanihin yan by His kinds.
Pag nagtanim ka po ng mais, talagang ani ka ng mais, di ba? Pag nagtanim ka ng kasalanan, ani ka ng kamatayan. Sabi pa sa Romans chapter 6 verse 7. Kung tayo ng scripture. Verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun po. Praise the Lord. So, abangan natin ito, mga kapatid. Mga kabsat. Naalala ko si Kabsat Larry. So, yun po, challenge to ICC. Kaya, kahit ako, kitang-kita ako na alarma po ngayon ang mga taong ipinadala ang ating former president. Matapang pa sila. Yes. Andiyan sa video po. Mayroon tayong video yan. Matapang pa sila. Okay, pag-usapan natin yan mamaya. Next natin mga video. Marami akong i-upload. No? That's why, araw-araw nag-upload tayo kasi kailangan po talagang active tayo sa iba kasi nakita ko mas okay yung nag-upload tayo lagi. Okay? So yun po at napaka magandang pag-uusapan ito ngayon at I hope ating pong tabayanan ito. Wag po tayong please. Wag po tayong tawag dito. Wag po tayong tampo. Alam nyo kasi maraming tayong ngayon kaibigan dito sa YT. Iba yun, nag-unscribe na po sa akin kasi po sila ay BBM at tayo bakit daw ako naging Duterte. Actually, I'm not Duterte yan. Kaya lang, simpre, kita naman natin na yan ang ginawa na eh. Yan ang ginawa sa tao. Kawawa, he is 80 years old po. So that's why challenge ito sa ICC. Di ba? Kasi, alam nyo, sa Netherlands, pag 80 years old po, hindi po kinukulong. Yun po. Mayroon po silang law doon. Pag 80 years old na yung tao, hindi na po kinukulong yon. Allah, lagot sila. Pwede yan gamitin yan, di ba? Siyempre, kung ikaw abogado, pwede mo yung gagamitin. 80 years old na, ba't mo kinukulong? See? Maraming tanong yan. Anyway, ito po si Share Your Story, Ronnie Herbel. Maraming salamat at talagang huwag po tayo magtaka don't be discouraged sa pag-support ng bawat isa po. Napakalaking bagay po ang pag-suporta natin sa bawat isa. Okay, so see you again on another video na ating pag-uusapan. Next ating video pag-uusapan po ay yung brainwashing doctrine. Actually, nag-live na ako niyan, pero tungkol yan patungkol doon yan sa spiritual. Ito naman, generalize siya. Dala yung spiritual, political, and family, friends. So, hindi po maiwasan yung brainwashing. Okay? So, see you on our next nating video na ating pag-uusapan po, brainwashing doctrine. And I can say is a cult. Kulto po yan. Okay, see you again for the next nating video. Bye-bye. And this is your story, Ronnie Herbel or Pastor Ronnie Herbel. Salamat po sa inyong suporta. Bye-bye everyone and God bless.